Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 41 at 42 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin na dahan-dahang nilapitan itong grupo ni Narin etong binata hanggang sa isa sa mga ito ang humiling sa kaniya na kung maaari ay mag-isa niyang lalabanan etong si Alibos. Dagdag pa nga nito na wala pa nga daw sa level 100 ang nasabing manlalaro. Kaya't kung pagtutulungan pa siya nitong apat na manlalarong nasa level 150 pataas, ay hindi nito mayuyurakan ang dignidad mayroon etong binata. Kaya't ang pinakamainam nga daw na aksyon sa kasalukuyan ay mag-isa siyang lalaban kontra dito kay Alibos. Sumang-ayon naman etong si Rin sa kahilingan ng kanyang kasamahan at kampante nga na magtatagumpay ito kontra sa manlalarong nagpapasakit sa ulo ng kanilang bossing. Mabilis nga itong kumilos at nagsagawa ng pag-atake at mayabang na nasambit na kaniyang tatapusin etong individual na nasa kanyang harapan, gamit lamang ang isang pag-atake. Ngunit hindi naman natinag etong ating pangunahing tauhan sa intimidasyon nitong nasabing manlalaro, na kapag ginamit na nga rin ang kanyang espada at sa pamamagitan lamang ng isang wasiwas ay daglian niyang naputol etong espada ng kasamahan nitong si Rin, na lubos na hindi makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Bagya nga siyang kinutya nitong si Yunwo kasabay ng biglaan nitong pagkapit sa kanyang makapal na armor at malakas na inihagis patungo sa matarik na bangin na siyang tuluyang tumapos sa naturang manlalaro. Lubos na hindi makapaniwala etong si Rin sa kanyang nasilayan at iniisip na isang patibong ang pagpunta nila patungo sa naturang lokasyon. Sa mga sandali nga na naguguluhan etong isipan ng kanyang mga kinakalaban ay mas minabuti nitong binata na siya na ang maunang gagawa ng aksyon laban sa kanila. Naging alisto naman etong si Narin at mabilis na nakapaghanda kontra dito kay Alibos. Gayon din binigyang diin na dapat mag-ingat nga sila at ituring itong laban na isang raid. Agad namang naging mainit ang palitan ng mga pag-atake nitong sina Yunwo at ng dalawa pa nitong kasamahan at ating masisilayang namomroblema etong binata sapagkat napakahusay nga daw ng depensa at opensa ng mga ito na tila ba napakalalim ng koneksyon at kabisado na ang galaw ng isa't isa. Hanggang sa nabigla nga siya noong itong dalawa ay bigla na lamang lumayo sa kaniya buwat ng do'y nagpakawala nga ng isang malakas na bola ng apoy etong si Rin patungo sa direksyon nitong binata, na matagumpay naman niyang napigilan. Napagtantungan niyang dapat niyang unahing idispatcha etong mage kung nais niyang manalo sa naturang laban. Masaya pa nga itong inatasan ang dalawa niyang kasamahan na ipagpatuloy lamang ang pakikipaglaban hanggang sa tuluyang mapagod etong si Alibos na talagang hindi nagugusto ang marinig nitong binata at kasalukuyang hinahanap pa nga etong kanyang pasaway na alaga. Kasalukuyan nga etong si Tangi ay nasa isang puno at hinahangad na makuha ang isang piraso ng bunga ng mansanas. Maya-maya pa ay literal na hindi inaasahan nitong si Yunwo na siya ay mapapahinto sa pagkilos gamit ang mahikang pasimpleng inilatag nitong dalawang manlalaro para sa kaniya. Tuwang-tuwa nga etong babae nilang kasamahan at masayang idiniklara na dito na magtatapos ang lahat para kay Alibos. Subalit bago pa man niya tuluyang mapakawalan ang panibagong bola ng apoy, ay daglian na lamang itong tinamaan ng matalim na kidlat na ikinatuwa nitong si Yunwo dahil gawa nga ito ng kanyang alaga habang kumakain ng isang mansanas. Literal na nagdulot nga ito ng pinsala at pagkaparalisa sa katawan nitong si Rin. Nabigla nga din etong dalawa niyang kasamahan sa bilis ng mga pangyayari na siya namang sinamantala nitong binata at agarang nagpakawala ng pag-atake patungo dito kay Rin na siyang tuluyang tumapos sa karakter nitong nasabing babae. Do'y masaya ngang nawika nitong si Yunwo na ngayon nga raw ang dalawa laban sa dalawa ang kanilang isasagawa na talagang ikinabahala nitong dalawang natitirang manlalaro na kaniyang kaharap. Ang pangyayaring kang ito ay agad na umabot sa kaalaman nitong si Shan na hindi nga makapaniwala sa mga impormasyon na kanyang naririnig. Humihingi naman ng paumanhin etong kanyang sekretarya sa kanilang kahiyang inabot, dulot ng kaniyang kapabayaan at hindi nila lubos inaasahang ganoon na kalakas etong si Alibos. Gayon din ay napakalakas nga daw ng alaga nitong kasama. Mas minabuti na nga lamang nitong si Rin na ibigay ang isang recorded video kung papaano sila tinalo nitong tinatawag nilang Alibos na makakatulong dito sa kanilang president kung papaano maiintindihan kung ano nga ba ang tunay na nangyari, habang patuloy lamang na nanggagalaiti etong si Shan sa panibagong kahihiyan na kanilang sinapit. Samantalang makikita naman natin etong si Kim Seok-jong na kasakasama nitong binata at tinatanong kung may kilala siyang babaeng mage na nangangalang Rin, na bagyang nagpaisip nga dito sa kaniyang kasamahan. Taimtim nga siyang nag-isip at kasabay na naalala ang tungkol sa sekretarya
nitong nagngangalang Shanhu na isang guildmaster ng tinatawag na ISIS. Isa nga daw itong streamer at isa ring CEO ng gaming marketplace. Dagdag pa nga ni Kim Sok-jong na kanilang kinokontrol at ginagawang monopolyo ang ilang mga partikular na items at sila ang pangunahing rason kung bakit napakamahal ng mga presyo ng mga ito sa merkado. Sa kaniyang napag-alaman ay talagang nag-init ang ulo nitong si Yunwo na sinisisi ang mga ito buwat sa sila ang rason kung bakit ang mahal nga daw ng mga items na kaniyang unang binili at ito nga daw aniya ang magiging hudyat ng deklarasyon ng digmaan kontra sa guild na tinatawag nilang ISIS mga master. Malayo-layo na nga ang nalakbay nitong dalawa kung saan ay nagsimula ng pagdudahan nitong si Yunwo eto si Kim Sok-jong kung tama ang kanilang landas na tinatahak. Napilit namang binigyang diin nito na sigurado nga daw siya sa bagay na iyon. Hindi nga daw siya maaaring magkamali dahil nakita mismo ito ng dalawa niyang mga mata. Naguguluhan nga etong binata kung bakit nasa ganong lugar etong mga duwende at nababahala sa posibilidad na walang saysay ang pagtahak nila dito. Subalit lumipas nga ang ilang sandali ay bigla na lamang lumitaw sa gitna nilang bahagi ang isang duwende mula sa tubig na umaago sa talon na sadya namang di inaasahang masilayan nitong sina Yunwo, Tangi at Kim Sok-jong. Agaran nga niyang pinahinto etong duwende at magalang na nakiusap kung maaari niyang makaharap etong duwendeng tinatawag na Golden Hammer na bigla naman itong nasabing duwende sa pahayag na kanyang narinig. Dagdag pa nga niya na itong araw ang duwendeng kanyang tinulungan mula sa mga mapang-aping kamay ng mga black magician sa RT Desert. Minabuti nga nitong duwende na ipakilala ang sarili sa pangalang Tresha at nung mapuna nga niya etong si Kim Sok-jong ay nabigla nga siya at iniisip na isa din itong malaking duwende na lubos namang hindi niya nagustuhan. Nagsimula na nga itong tatlo na pumasok sa loob nitong isang lihim na lagusan mula sa nasabing talon at labis nga silang namangha buwat ng kanilang nasilayan na mayroon ditong itinatagong isang lihim na pamayanan ng mga duwende. Agad nga nilang tinahak etong si Ed-chan kung saan ay inilahad nitong lalaking nagngangalang Tresha na mayroong dalawang taong naghahanap sa kaniya. Agad namang nakilala nito etong si Yunwo na siyang nagligtas sa kanila sa nakaraan. Kaya't bilang pabuya nga daw sa kanyang kabayanihang nagawa ay inilabas nito ang isang malaking lalagyan na naglalaman ng napakaraming iba't ibang uri ng mga sandata. Pagsasaad pa nga nitong si Ed-chan na pumili nga daw mula sa mga nasabing sandata etong ating pangunahing tauhan ng alinman sa kanyang nagugustuhan na lubos nitong ikinatuwang marinig. Nagsimula na nga siyang mamili mula sa napakaraming items na nasa kanyang harapan, mula sa tinatawag na Breath of Nature na isang baston, Moonlight Wedge na isang espada at marami pang iba. Literal na metikuloso nga ito pagdating sa pagpili ng mga naturang bagay at binabalanse kung alin ang kanyang kukunin, na ayon pa nga kay Kim Sok-jong ay para nga daw itong isang matandang babae na humahalukay sa tumpok ng mga damit sa ukay-ukay. Hanggang sa napagpasyan nga niyang piliin ang isang bagay na naroroon na kapwa ipinagtaka nitong si Ed-chan, sapagkat ito ay isa sa mga artifact na mula pa sa kanyang ama. Tinatawag nga itong Memories of Murder na isang uri ng gauntlet na nagpapataas ng 2,000 sa attack power at marami pang attributes na tinataglay. Naguluhan naman etong si Kim Sok-jong sa pagpili niya sa nasabing gauntlet at iniisip na posibleng kanyang nais ibigay ito sa kanya. Nagara namang kinundina nitong si Yunwo, kung kaya't mas minabuti ng alamang nitong kanyang kasamahan na humingi na lamang din ng item mula kay Ed-chan, habang hindi na nga makapaghintay pa etong binata na ipagpatuloy ang kanyang pagle-level up. Matapos noon ay muli namang ipinakita sa atin ang isang malawak na kagubatan kung saan masisilayan etong isang halimaw na madali lamang pinaslang nitong dalawang manlalarong naroroon. Ang mga ito nga ay miyembro pala ng ISIS Guild at napag-usapan ang insidenteng kinasangkutan ng ilan sa kanilang advance party na may kaugnayan dito kay Alibos. Napatingin nga ang mga ito sa kanilang paligid at nasambit na napapadalas ng araw sa ngayon ang pagdagsa ng bilang ng mga manlalarong gumagamit ng maskara at kapwa na pagpasyang pagtripan ang naturang individual. Nilapitan nga nila ito upang pagbuntunan ng galit mula sa ginawa nitong si Alibos sa kanilang mga kasamahan at planong turuan ng leksyon etong impostor na naroroon. Ayaw nga sana itong isagawa ng kaniyang kasamahan, subalit wala na nga siyang ibang nagawa pa kundi sumang-ayon na lamang at sinimulang gumawa ng interaksyon para dito sa individual na nakamaskara. Sinita nga nito ang tila ba pagkopya sa kaanyuan ni Alibos at ipinahayag ang kanyang galit na nadarama para sa mga kagaya niyang hibang na humahanga sa nasabing hambog na manlalaro. Pasimple naman siyang hinamon nitong individual na nakasuot ng octopus na maskara na bakit hindi na lamang sila maglaban sa isang character deletion bet na sinang-ayon na naman
nitong lalaking kulay mais ang buhok at mayabang pang ang nagamon na bakit hindi na lamang isang team battle ang kanilang isagawa nang sa gayon nga daw ay mas malapit pa ang kanyang pagkopya dito sa idolo niyang si Alibos. Pumayag naman ito sa gusto nilang mangyari at iniisip na nahulog sa kanilang patibong etong individual na nasa kanilang harapan. Agad nga nagpadala sa kanila ng isang mensahe etong individual na nakasuot ng octopus na maskara na may kaugnayan sa character deletion bet. Gayon din ang mga patakarang nakapaloob dito na masayangang tinanggap nitong lalaking kulay mais ang buhok. Pinag-usapan nga nitong dalawa kung papaano nila hahatiin ang mga items na tinataglay niya at kung magkano ang posibleng kanilang kitain mula sa mga ito. Ngunit lingid sa kaalaman nitong dalawa ay nagsimula na nga rin etong individual sa kanyang pagla-livestream at masyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Alibos na talagang lubos na hindi inaasahang mapag-alaman nitong dalawang hambog na individual. Sinimulan na nga din niyang ilahad sa kanyang mga manonood ang tungkol sa mga taong tinatawag na scalpers na silang rason ng pagmomonopolyo sa mga hunting grounds na silang nagpapataas ng presyo ng mga items sa arena. Ang responsable nga daw sa mga ito ay ang guild na tinatawag na ISIS at etong lalaking nagngangalang Shanhu ang silang pinakamay pakana ng lahat. Kaya't ito di umano ang tamang pagkakataon upang ilantad ang kanilang kalokohang isinasagawa mga master.